Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. Isang mabuting bagay po na sa ating paglalakbay, ang salita po ng Diyos ay patuloy po natin pinapangaral. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na tayo po ay ihanda sa Kanya muling pagkalito. Kaya kung paano ang Diyos patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay at lakas, patuloy din natin siyang paglingkuran sapagkat yan ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha dito para siya ay papurihan natin. Kaya sa pag-aaralan ko, tayo sa mandaling nanalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat taglay namin ang buhay at ang kalakasan na kaloob mo sa amin. Salamat Panginoon sapagkat sa iyo nagmumula ang aming pangangailangan. Kaya sa aming paglalakbay, ingatan mo kami, ikaw ang magpala, ikaw ang magpaunawa, ikaw ang may taas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya kung bakit natin isinasagawa ang pag-aaralan ito, dahil ito ang ibig ng Diyos na tayo ihanda sa kanyang muling pagparito. Kaya ang kanyang pagpipilit na umakyat siya sa langit, magsiyaon sa buong sanlibutan at inyong pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng hinapan. Ang sumasampalataya ay maliligtas at ang hindi ay parurusahan. Kaya ang kahalagahan ng ebanghelyo, ito ang panawagan ng Diyos upang ang tao maligtas. Sa kalagayan ito'y tinatawagan namin kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa pagtanggap natin ng ebanghelyo, tayo luluwalhati ng Diyos. Sa paanong paraan na sa kanyang pagbabalik at malalaman ninyo ang daan. Kaya mga kaibigan, yan ang kalooban ng Diyos. Ang ipinapangaral namin si Kristo na lumubos ng ating kasalanan. Kaya sabi sa Bible na ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkakilala natin na sa pananampalataya si Kristo ang Panginoon na tumubos ng ating kasalanan. Kaya na inyong tinatanggap ang layunin ng pananampalataya ng pagkaligtas na inyong kaluluwa. Kaya ang pananampalatayang ito na walang ibang tagapagligtas kung hindi si Christ. Pangalawa, ang pananampalataya na nilalaki pa ng gawa ang pagtalikod sa kasalanan. Yan mga kaibigan ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mapagpalitan na gaya ng pagpapalitan nilalagay ng iba, kundi ang Diyos ay mapagpahintulot. Hindi niya ibigang sino man mapahamak, kundi ang nais ng Diyos ang tao lagi lumapit sa Kanya at lagi pag-isihan ang kasalanan
sapagkat ang Diyos, kung ipinapahayag natin ang kasalanan, Diyos naman ang sa ating magpapatawad. Kaya, ibig ng Diyos na lisanin na masama ang kanyang lakad, ang liko ng kanyang pag-iisip, manubalik sa Diyos, at ang Diyos nagpapatawad na sa gana. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na malakaran natin ang kanyang kalooban at ang kanyang espiritu ang magpapatotoo maliban na tayo hugasan sa kasalanan. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at hugasan mo ang iyong kasalanan at tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya pag tayo nahugasan sa kasalanan, aalisin ang kasalanan at ang Espiritu ng Diyos tatanggapin po natin. Kaya pag tinanggap natin ang Holy Spirit, tutulungan tayo na lakaran natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga, ito pa rin ang utos na walang dungis hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hindi lamang dito ang nais ng Diyos na kanyang salita ipahayag dahil nais niya ang lahat ng tao maabot kahit sa malayong lugar, Luzon, Visaya, Mindanao at iba't ibang bansa. Kaya nga po, ang mga programa po na isinasagawa, ang programa po sa TV, Channel 5 every Sunday, 7 to 8 oras ng katotohanan. Ang programa po sa Live Radio, BC80, 1179 kHz, ang FB page, PMCC Port Watch, sa YouTube po, mga kaibigan, Apostolic Legacy, Home Free Intercession Prayer Power. Kaya, pag dumarating ang mga Home Free Global Crusade, nagsasagawa din sa mga pribado, mga lugar, halimbawa, yung Convention Center, Complex. Kaya, kung bakit may pagtanggap ng kaloob? Sapagkat, ibig ng Diyos na kanyang salita lumaganap. At ang bawat kontrata, hindi biro. Yan ay malaking kontrata rin po bawat taon ay sinasagawa. Kaya ang pagtanggap namin ng kaloob, pakikibahagi natin sa misyon. At kami rin po bilang disaster committee, may mga proyekto po pag dumarating ang dilubyo, yung mga isinasagawang 2 truck at iba pang pangangailangan sa mga nadilubyo na mga kababayan. Kaya bukod sa pinapalaganap natin ang salita ng Diyos, ang tulong din sa ating mga kababayan. Kaya mga kaibigan, ang pagkakaloob po mula noon hanggang ngayon, nagpapatuloy ang pagkakaloob ng Diyos sa atin. Dahil yan patuloy na buhay at lakas, karunungan, kagalingan, yan ay galing sa Diyos dahil ibig niya ang tao maging bahagi sa kanyang misyon. Kaya sa bawat pagkakaloob, mga kaibigan, ang Diyos naman ang higit na nagbabalik sa atin ang biyaya. Kaya tayo po maging kabahagi for God's mission. Kapag pahalang Diyos, patuloy kami lumalapit sa iyo. Nawa Panginoon, ikaw ang siyang magpala. Sa bawat nagiging bahagi ng iyong misyon, Panginoon, ikaw ang nakakaalam sa bawat pagkakaloob nila. Ibalik mo ng higit na sagana sa panahon ng pangangailangan. At tulungan mo, Panginoon, ang driver, conductor, inspector, lagi mo silang pagpalain at lagi mo rin ingatan sa kanilang mga paglalakbay, gayon din sa kanilang sambahayan. Panginoon, at ang mga salita, gabay namin sa pagbabalik mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya